Pag nagpapautang ka ng bigas, ano ba dapat ang sistema sa pagtubo nito? Kailangan ba tama lang sa kung ano yung binebenta mo? And kailan ba dapat yung bayaran? Weekly ba or monthly? Hello! So this is Tito Jats, your Sari Sari Store Explorer, no? And if you like my videos, pakismash naman ng heart or like button. Pakishare to with your friends sa mga nangangailangan sa mag-o-open ng Sari Sari Store negosyo. And paki-favorites and paki-comment naman kayo sa baba ng opinion nyo kung ano ba dapat yung bayaran. Weekly ba or monthly? Okay. So, nakuha ko tong comment na to sa TikTok account, no? May nagtanong kasi. So, nilabas ko rin yung video doon. So, baka gusto nyo rin i-visit. That's Tito Jats, no? Or, yun. Ano ba yung sagot natin dito? So, yung sagot natin dito is, yung iba kasi, ako personally hindi ako nagpapautang, especially pag bigas, kasi mahal yung kapital, mahal yung seed money, at the same time, mahirap bawiin. So kung walang pera, hindi ka naman nakakabili ng 5 kilo para ibenta mo, kailangan sako-sako. So mahal yan. Pag hindi ka nakakabili ng inventory kasi inuutang palagi, then wala ka na maibibenta. Pero meron din namang mga tindahan na nagpapautang, so we respect that, no? So ano ba yung dapat gawin? Yung iba kasi, pag binibenta nila, sabihin natin yung bentahan ng bigas nila 1 kilo is 55 pesos, Pag inuutang yan sa kanila, iniiba nila yung presyo. Bakit? Kasi this is to compensate ang paghihintay at yung pag-acknowledge nila na pwede silang magpautang. So, ano yung ginagawa? Yung iba, instead of 55 pesos, dinadagdagan nila. Pag cash, pero ina-explain nila sa customer. Dapat i-explain sa customer. Pag cash, 55 yung kilo, 55. Subalit, pag uutangin mo, 57 na yan pag binalik mo or 58. So, kumbaga, tumubo yung tubo. Kasi nga, matagal nila ibabalik sa'yo yung pera. So, depende na sa'yo yan kung ikaw ba ay angkop sa ganyang pamamaraan. Meron naman kasi yung iba, kung ano yung price talaga, is yun lang yung babayaran. So, depende na yan sa'yo kung ano yung feeling mo is mag-work sa'yo. Diba? As long as ini-explain mo yan ng tama sa customer and naiintindihan nila and depende na sa risk nila yan kung mangungutang sila or hindi, as long as hindi mo sila dinaya, sinabi mo kaagad sa kanila. Sa pagdating naman sa bayaran, no, for me kasi, dapat nasa weekly lang pag-utang. Pag umutang siya ng Lunes, kailangan magbayad na siya ng Sunday bago siya maumutang ulit sa susunod na Lunes. Kasi isa-cycle ka niyan Hindi pa pwedeng isang linggo na mangungutang yan. Pag nagbayad yan, mangungutang ulit sa'yo yan. Ganyan talaga yung tradisyon sa Pilipinas. Tumatalsik yung laway ko, ganyan din ang pagtalsik ng utangan. So, ano yung mangyayari? Alam mo na na magpapautang ka, mangungutang ulit yan. Kailangan siniset mo yung presyo kung magkano lang yung dapat nilang utangin within the week, di ba? Either it's bigas ba yan or may kasamang dilata, depende sa combo nila, di ba? Pero sabihin natin pag 500 lang a week, then yan lang dapat. Pag sumobra na dyan, hindi na sila makakautang, not unless magbabayad sila. Then makakautang ulit. So, sa time period naman, for me, weekly, no? Pag nag-utang ng Lunes, dapat bayad na ng Sunday bago umutang ulit ng Lunes. Kasi bakit? Pag monthly yan, masyadong matagal. And once again, we go back to the point na pag bigas, mahal yung kapital. 'Di ba? Mahal yung ibabayad mo sa sako and bago mo siya mabenta ulit. 'Di ba? So, pag hindi bumalik agad yung pera sa'yo, ikaw yung kawawa. Alright? So, maganda weekly and dapat may limit lang pag nagbebenta ka or nagpapautang ka ng bigas. I hope you learned something. Have a good day.